Muli po, isang mapagpala at masayang umaga sa bawat isa sa atin. Sino po dito ang nagdadalak na nandito siya nagpupuri sa Panginoon? Itaas ang kamay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, tayo po ay manalangin bago tayo magpatuloy na mag-aral sa kanyang salita. Manalangin muna tayo sandali. Panginoong Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagmamahal, sa inyong habag sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami ulit ay matuto sa inyong salita, Panginoon. Basbasan mo ang aming puso at ang aming isipan upang aming matanggap ng may kaliwanagan itong mensahe mo na hinanda mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito at patuloy na maging ganap ang aming pananampalataya at maging handa sa inyong pagdating. Salamat sa inyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay po, so mga kapatid, tayo po ay kakain sa spiritual na pagkain. Diba? Kumain tayo kanina, nagmerinda tayo kanina, kumain tayo ng almusal. So ngayon, tayo naman ay kakain sa spiritual na pagkain dahil kailangan din natin pakainin ang ating kaluluwa para hindi ma-ulcer, para hindi manghina ang ating pananampalataya. Sabi po ng Biblia na sa patuloy na pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Ibig sabihin na papatatan na lumalalim ang ating pananampalataya. Wala pong ibang kalakasan ng ating pananampalataya kundi ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Yan po ay love letter ng Panginoon. Hindi man natin nakikita sa ngayon ang ating Diyos. So, sa pamamagitan ng kanyang salita ay nandyan. Tayo ay lalong napapalapit sa Panginoon. Tayo ay nananatili sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So sa umagang ito, tayo po ay, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos na kailangan natin siya. Tayo ay manalig sa Kanya. Amen? Manalig tayo sa Diyos. Paano ba tayo manalig sa Diyos? Ang daming Diyos dito sa lupa. Ang daming Diyos na sinasabi ng tao. Pero sa umagang ito, ating pag-uusapan ang Diyos na kung saan siya ang lumikha ng lahat at siya ang nagsugo sa ating Panginoong Jesus. Na nandyan po ang direksyon ng Panginoon. Kasi minsan nalilito ang tao kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. No? We have to know kung we believe. Kailangan kilalanin natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Dahil po, dito sa ating babasahin, importante po kung talagang kikilalanin natin kung talagang ang Diyos, ang tamang Diyos ang ating sinasamba, sigurado po ma-experience natin yung promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige po, basahin natin sa John chapter 3 verse 16 to 17. John chapter 3 verse 16 to 17, sabi po, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ang Diyos na umiibig sa atin, hindi lang po isa, iniibig niya ang lahat ng tao sa sanlibutan. Lahat, wala siyang pinipili. Sabi niya, at paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal? Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Siya po ang pumunta dito sa labas, sabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na ating sinasamba sa umagang ito, siya po ang nagsugo sa kanyang anak. Papangalanan natin ang kanyang anak. Mamaya babasahin natin kung sino ang kanyang anak na isinugo niya, ano ang pangalan ng kanyang anak na isinugo dito. At sabi niya, yung isinugo niya dito, siya ang representative ng Diyos na ating sinasamba. At sabi niya dito, hindi lang na isinugo, sabi niya dito, na kailangan natin sumampalataya sa Kanya. Kailangan pala natin tanggapin, manalig tayo sa Kanya. Dahil kung di tayo mananalig sa isinugo ng Diyos para sa atin, sabi niya, mapapahamak po tayo. Ibig sabihin, wala po talagang makakapagligtas sa atin kung hindi ang Diyos.
Sabi dito, hindi ito mapapama kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po itong buhay na walang hanggan? Yung alam ng buhay na walang hanggan, yung buhay na kay Kristo, na kung saan nandyan yung kahit na makasalanan ka, pero pagtatanggap sumampalataya ka sa Diyos, mapapatawad ka sa mga kasalanan mo. Nandyan yung buhay na may pag-asa. Hallelujah. Ituloy natin sa verse 17. Verse 17, sabi niya, sapagkat hindi sinubo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Yan po ang misyon ng Panginoon kung bakit niya isinubo ang kanyang anak, upang ang tao na lilikha niya sa kanyang wangis, pero dahil sa kasalanan, dahil sa ating pagkukulang, dahil sa ating kahinaan, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. At kung tayo nahiwalay sa Diyos, ang bagsak po natin is kapahamakan. Pero sabi niya, isinubo niya tayo dahil mahal niya ang bawat isa. Sabi niya, pumunta siya dito para hindi hatulan ang bawat isa, kundi tayo ay iligtas. Kaya lubos tayo nagpapasalamat dahil nandito tayo ngayon. Nagagalak tayo na nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo man ay makasalanan. Tayo ay puno ng guilt. Pero binigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makakilala sa Diyos. Magpapasalamat tayo. Dahil hindi na tayo hinatulan, hindi na tayo pinatay nung tayo ay lubog sa kasalanan, kundi binigyan tayo ng pagkakataon upang siya ay makilala at magkaroon ng kaligtasan. Wala pang ibang sabi dito, walang ibang makakapagligtas sa atin, kundi ang Diyos mismo. Hindi simbahan, hindi tao, hindi institution, hindi government ang makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas sa atin ay ang Diyos na lumikha sa lahat, ang Diyos na isinubo ang kanyang anak dito sa lupa upang tayo ay iligtas. Now, ituloy natin doon sa verse 31. Let us jump to verse 31. Sabi dito, sinabi ni Juan, si Juan the Baptist, John the Baptist, siya po ang pinsan ni Kristo nung siya ay nakatawang tao. No? At siya po ang nagpatotoo mismo tungkol kay Kristo Jesus. Sabi niya, si Kristo ay nagmula sa langit. Siya po yung binanggit doon sa verse 16 at verse 17 na isinubo ng Diyos. Si Kristo na nagmula sa langit, sabi niya, si Kristo ay nagmula sa langit. No? Kaya dakila siya sa lahat. Kunin natin sabihin na, ipinanganak naman siya ni Mary. Ang magulang niya si Mary at si Joseph. Opo, ipinaginamit ng Panginoon sila para iluwal si Jesus. Pero ang sabi doon, sabi sa salita ng Diyos, dito mismo sabi niya nang galing si Jesus sa langit, siya po ang banal na espiritu po, sa kapangyarihan ng banal na espiritu, siya po, si Jesus po ay nandito sa lupa, no? Ginamit si Mary, sabi doon, it is in the power of the Holy Spirit that Jesus was conceived. So, tumayo po si Joseph bilang kanyang magulang, bilang kanyang tatay. Pero hindi si Joseph ang pinanggalingan ni Jesus. Sabi dito, nanggaling siya, naggamit lang si Mary, kaya Mary the Virgin. Diba? Virgin pa si Mary nung ibinuntis niya si Jesus. It is the Holy Spirit ang naglagay doon sa kapangyarihan ng Diyos. No? Siya po ang tatay, siya po ang gumawa ng kaparaanan. So, sila po ay katulad natin na instrument lamang po. Pero sabi dito talaga, si Kristo ay nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Sa lahat ng dakila dito sa lupa, si Kristo ang pinakadakila. Sabi niya, siya ang dakila sa lahat. Bakit? Sabi doon, kasi tayo naman ay taga-lupa lamang na nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Limited ang ating kaalaman. Limited ang ating kapangyarihan. Limited ang ating magagawa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Let's keep going.
Sa verse 32, ipinapahayag niya ang nakita at narinig niya sa langit. Kung may nakakakilala sa Diyos, si Jesus lamang dahil siya ang nanggaling sa langit. At lahat ng nakita niya at narinig niya sa Ama, sabi niya, lahat ng nakita niya doon sa langit, yan ang ipinapahayag niya nung siya ay pumunta dito sa lupa. Pero sabi niya, kahit na nanggaling siya sa langit, sabi niya, ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Kahit na nandito pa ang Panginoong Jesus, hindi lahat ng tao ay naniwala sa Kanya. Pero mapalad yung nakinig sa Kanya. Sabi niya sa verse 33, ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. Tunay nga po, kapag ito po ang kadakilaan, ito ang mangyayari pag ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi niya doon, mapapatunayan mo, mararamdaman mo, no? You will come to know na totoo ang Diyos. Kasi makikita mo ang epekto ng pananampalataya mo kay Jesus. Makikita yan ang epekto sa buhay mo. Makikilala, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus na isinugo dito sa lupa, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kaya, very important po. Importante po ang maniwala sa Diyos kasi hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi ka maniniwala kay Panginoong Jesus. Hindi mo mai-experience ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo paniniwalaan ang isinugo dito sa lupa. Sino po ang isinugo dito sa lupa? Hindi po si Mary, hindi po si Joseph, hindi po tao, hindi po simbahan, hindi for believers, kundi ang Panginoong Jesus. Yesu Kristo po ang pangalan ng isinugo ng Diyos na sabi na nito, sumampalataya tayo sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay hindi mapahamak. Importante po yun. Sabi dito, kailangan nating maniwala sa Panginoong Jesus dahil siya po ang namatay para sa atin. At importante po yun, sabi niya. Can we go to verse 34, please? Thank you. Sabi, sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Kay Jesus po, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu. Yan po yung kapangyarihan ng Diyos na nakikita kay Jesus nung siya ay nandito sa lupa. Kaya yung mga nakikinig at tumatanggap sa Kanya, nandyan, nakakaroon sila ng connection, nakakaroon sila ng kaalaman, nakakaroon sila ng pagtitiwala sa Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos, kailangan mo tanggapin ang Panginoong Jesus. At habang tinatanggap mo ang Panginoong Jesus, ang kapangyarihan niya ay mapapa sa inyo. Sabi dito, kay Jesus, nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos. At kahit wala, siyempre ngayon, bumalik na si Jesus, no? Bumalik siya doon sa langit. So, sabi dito, kahit na hindi man natin siya nakikita, pero pag tinanggap natin siya sa ating puso, ang kapangyarihan niya ay nasa atin. Ang banal na Espiritu po, yan po yung presensya ng Panginoon. Yan po ang representative ng Diyos na nasa atin ngayon. Na habang binabasa natin itong salita niya, no? Ay lalo tayong napapalapit, lalo natin nakikilala ang Diyos, lalo napapatatag ang ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pag-asa, tayo po ay nabubuhayan. Ang buhay natin ay nagiging buo dahil sa Kanyang salita at dahil sa Kanyang presensya na nasa atin. Kaya kahit hindi natin kailangan mag-imagine. Kasi pag tinanggap mo, kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus, sasampalataya ka sa Kanya, isusuko mo ang buhay mo sa Kanya, at tatanggapin mo siya sa inyong buhay. Sa inyong puso, nalalahan ang presensya ng Panginoon. Sa inyong puso, at pag itinatanim natin, inilalagay natin sa ating puso ang salita ng Diyos, at yan ang iniisip natin palagi. Habang sa araw-araw natin pananampalataya ay nagkikilakad tayo sa pamagitan ng panalangin at pagdadasal.
sa kanyang salita. Alam natin sa ating puso at sa ating isipan, sa ating buhay, na ang Diyos ay, sabi doon, tayo ang templo ng ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, sabi dito, kailangan natin sumampalataya sa Diyos. Isigurado natin, iseryoso natin ang ating pananampalataya sa Diyos kasi wala pong ibang makakapagligtas sa atin kung hindi ang Panginoong Jesucristo, na siya ang pumunta dito sa lupa upang siya ang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sabi dito, sa binasa natin, importante po na tayo ay sumampalataya sa Kanya dahil, sabi niya doon, nasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa Kanya ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba ang problema ng sanlibutan? Kung paano tayo mapatawad sa mga guilts, sa mga kasalanan. Hindi na natin mababaw ang ating nakaraan. Pero may solusyon na ibinigay ang Diyos. Sabi niya doon, kung tatanggapin natin, sumampalataya tayo at magtiwala tayo, sumunod tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Sabi dito, ang ating mga kasalanan ay mapapatawad. Maliligtas tayo sa kapahamakan. Alam niyo ang trabaho ng demonyo? Ang trabaho ng demonyo, sirain, nakawin at patayin ang ating buhay at lahat ng nasa atin. Yan ang misyon ng demonyo. Pero pag tayo po, yan ang kapahamakan na sinasabi ng Panginoon gusto na tayong iligtas sa kapahamakan doon sa pagkasira, doon sa trabaho ng demonyo. Walang ibang mas makapangyarihan para hindi mabuti ang trabaho ng demonyo sa ating buhay kung hindi ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kasi pati ang demonyo kontrolado ng Panginoon hindi niya pwedeng gawin kung hindi papahintulutan ng Panginoon. Diba? Sa buhay ni Job, gusto niyang sirain si Job, pero hanggat hindi pinapahintulutan ng Diyos, hindi nangyayari. Kaya ang isang sumasampalataya sa Diyos, ililigtas ka sa kapahamakan, hindi lang ikaw. Sabi doon, kung may isang tao na nananampalataya, pati ang kanyang pamilya, gagawa ang Panginoon para maligtas ang kanyang pamilya. Kaya mapalad tayo na tayo ay nakakilala sa Diyos upang pati ang ating pamilya ay maliligtas. Pero siyempre, kailangan din nilang sumampalataya kasi ang kaligtasan ay individual. Pero ang sinasabi po dito, kung tayo ay naniniwala, pag tayo ay mananalangin, papakinggan tayo ng Panginoon, kakahabagan niya ang ating pamilya. Gagawa siya ng paraan para maligtas din ang ating pamilya. Para sila din ay sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, tayo ang gagamitin ng Panginoon para maibahagi, mag-witness tayo para sa kaligtasan ng ating mga pamilya. At habang ikaw ay nananalangin dahil ikaw ay na kay Kristo, kung mananalangin ka, papakinggan ng Panginoon. Anytime, nandiyan ang kapahamakan. Pero kung tayo ay nasa Diyos, sabi niya, hindi lang yung kapatawaran ng ating mga kasalanan ang gagawin ng Panginoon. Palalayain na tayo sa pagkabilag ng demonyo. Palalayain na tayo sa mga kasalanan, no? Na gumagapos sa atin. Ituloy po natin, meron po siyang plans doon sa 35 until 36. Thank you, Lord. Sabi doon sa verse 35 and 36, mahal ng Ama ang kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Kapag kapag ikaw ay na kay Jesus, sabi niya, ipinailalim sa kapangyarihan ni Jesus ang lahat. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Kontrolado ng God is never late. God is in absolute control of everything. Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, nandyan yung pagmamahal ng Diyos sa inyo. At sabi niya doon, nasa Jesus ang lahat ng kapangyarihan. Kaya pagtatanggapin mo din ang Panginoong Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa inyo. Yung presensya ng Diyos ang nasa inyo para pag ikaw ay manalangin, papakinggan ng Diyos. Kung ano man ang gagawin mo,
kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos ay nandyan na tumutulong sa atin. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng Panginoon, siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay patuloy na magkaroon ng kagalakan, ng kalakasan na sumampalataya sa Diyos upang tayo sa anumang hinaharap, anumang sitwasyon meron tayo, hindi tayo nag-iisa. Nandiyan ang Diyos na tumutulong sa atin. Importante po ang kapangyarihan ng Diyos na manahan sa bawat isa sa atin. Kung wala si Jesus sa ating buhay, hindi mananahan sa atin ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan, yan ang proteksyon natin. Pag ikaw ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos, puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, kahit yung ugali natin na hindi natin kayang baguhin, babaguhin ni Lord. Kaya natin i-overcome. Kaya natin hindian ang mga tukso dahil ang kapangyarihan ay ng Diyos ay nasa inyo. At pwede mong hindian kahit nandyan pero wala ka ng gana. Nandidiri ka na sa dati mong ginagawa na hindi kalugod-lugod dati, parang masarap sa pagtingin natin. Pero pag tayo ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos, nandidiri na tayo. Wala na tayo, ayaw na natin gawin kasi nalaman natin sa salita ng Diyos na kasalanan pala yung ginagawa natin. Pero kung wala ang Panginoon, kahit na alam natin kasalanan, hindi natin kayang hindian. Pero pag nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, talagang pwede natin iwasan ang tukso at ang kasalanan. Isa pa doon, kahit anong pinaplano ng demonyo, kahit kukulaan niya ka, kahit anong gagawin, kahit anong masamang plano, kahit ano ang pinaplano ng demonyo sa atin, hindi mangyayari dahil ikaw ay protected ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, panghawakan natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi yan lamang po ang makakapagligtas sa atin sa kapahamakan. Yan po ang ating pananampalataya sa Diyos. Yan ang tinitingnan ng Diyos. At kapag mayroon kang buong pananampalataya sa Diyos, nalulugod ang Diyos sa inyo. Hindi po tayo makalapit sa Diyos kung wala tayong buong pananampalataya sa Kanya. It is only our faith in Jesus that we can please the Lord. Kaya, ibuo natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Lastly, sa verse 26 po. Sabi dito, sa verse 26, last verse, sabi niya, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Ang buhay natin dito sa mundo ay may katapusan. Pero ang buhay natin, sabi na doon, pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa, alam mo kung saan ka pupunta doon sa piling ng Panginoon na walang paghihirap na doon. Yan ang buhay na walang hanggan. Na hindi ka sisirain, hindi ka namumuhay na kukonsensya. Kundi sabi doon, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili siya sa Kanya. Mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Magalit man ang tao, huwag lang ang Diyos. Kasi pag nagalit ang Panginoon sa atin, pag mananatili sa atin ang galit ng Diyos, wala po tayong walang silbi ang ating buhay. Ang bagsak natin is ang apoy. Ang bagsak natin, kung hahatulan tayo, dahil galit ang Diyos sa atin, hahatulan niya tayo. At ano ang hatol niya sa bawat isa na hindi sumasampalataya sa Kanya? Sabi niya doon, itatapon niya doon sa impyerno. Na ang impyerno, linikha ng Diyos ang impyerno para sa demonyo. Pero dahil hindi tayo sumasampalataya sa Kanya, isasama tayo doon. Doon sa impyerno na nandyan yung apoy na hindi namamatay. Mapapahamak talaga tayo. Distraction po ang bagsak. Pag po
huwag nating isip, kung hindi ka naniniwala sa impyerno, maniniwala kapag nandyan ka na. Hindi po biro ang salita ng Diyos. Pero, kagaya ng sinabi ko kanina, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, ay nandyan ang demonyo na gumagawa ng kapahamakan. Pag hindi tayo patuloy na sumampalataya at sumunod sa Diyos, wala tayong proteksyon sa trabaho ng demonyo. Wala tayong pag-asa. Hindi tayo maliligtas sa galit ng Panginoon. Ngayon, panahon natin, ito ang time na binibigyan ng Panginoon sa atin para tayo ay makakilala sa Diyos. Sa ngayon, tsansa na ibinibigay pa sa atin. Huwag natin sabihin na, ilang beses kong napakinggan yan. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating naman ang Panginoon. Hindi po nagbibiro ang salita ng Panginoon. Binasa natin ang hindi sumasampalataya, mananatili sila sa galit ng Diyos. Darating yung time na ang galit ng Diyos ay ibubuhos na dito sa lupa at masisira ang lahat. Hindi na lang sisirain ang lahat. Hindi sabi niya, masusunog ang ating, tayo ay tatapon doon sa nagbabagang apoy, mga kapatid. So, nagpapasalamat tayo na tayo nakakilala sa Diyos. Huwag na tayong umalis. Panghawakan natin ang ating nananampalataya kay Jesus dahil sa Kanya maliligtas tayo sa kapahamakan. Sa Kanya nandyan yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa Kanya nandyan ang habag ng Diyos. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan is nagligtas tayo sa galit ng Diyos. Nandyan ang pabor ng Panginoon. Na kahit na tayo ay dating makasalanan, sabi doon, tayo ay Kanyang magiging anak. At hindi lang yun, kung sabi niya makakapili natin ang ating Panginoon. Hindi lamang po yun, pag magpatuloy ka, gagawa ang Panginoon para pati ang inyong pamilya ay maliligtas din. So, sa anumang sitwasyon meron tayo, huwag natin alalahanin, basta panatilihin natin, ayusin natin yung pananampalataya natin sa Diyos at bahala ang Diyos sa lahat. Kasi kontrolado niya ang lahat. God is never too late to help each one of us. Sabi doon, ang nagtitiwala sa Diyos hindi pinapabayaan ng Panginoon. Kaya anumang sitwasyon meron tayo, iba sa Diyos natin at ang Panginoon ang mag-aayos ng lahat. Huwag lang tayong umalis sa Kanya. Huwag nating putulin ang ating pananampalataya sa Kanya. O pag tayo ay hihingi sa Kanya, kung tayo ay tutulog sa Kanya, papakinggan niya tayo, mga kapatid. So yan po lamang ang ating maibahagi sa umagang ito at sana po ay na-encourage ang bawat isa na patuloy na manalig sa ating Panginoong Jesus. Manalangin tayo, Panginoong Diyos, salamat sa reminder sa bawat isa sa amin na Ikaw ang Diyos na pumunta dito sa lupa upang mamatay para sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na manalig sa inyo, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod sa inyong salita na aming inaaral araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na manalangin sa inyo. Patuloy, Panginoon, na magtiwala sa inyo. At tunay nga po na sinabi mo, Panginoon, ang sumasampalataya sa inyo, ang sumusunod sa inyo, inyong ililigtas at patatawarin. Salamat, Panginoon, sa pabor. Salamat sa chance na ibinigay mo sa aming Panginoon. At Lord, dalangin din namin na Ikaw ang patuloy na mag-minister. Ikumplito mo, Panginoon, ang mensahe. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin sa pamamaraan na aming maintindihan upang lalo ka pa namin makikilala, Panginoon. Salamat at sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen.